Pagdating naman sa pagpapalawak ng paggamit ng renewable energy sa bansa, sanib-puwersa na po ang gobyerno at mga pribadong kumpanya. Isa sa mga bagong proyektong gumugulo ngayon ay ang solar power plant na nakatakdang itayo sa Mimaropa region. Para sa iba pang impormasyon tungkol dito, panoorin po natin ito. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng demand sa kuryente, patuloy ang paggulong ng mga proyekto tugon sa target na 30% clean energy share ng bansa. 4 na taon bago ang 2030, isa sa mga green project na inaasahang makatutulong at magdadagdag ng trabaho ay ang proyektong Public-Private Partnership o PPP based solar power plant mula sa intergovernmental organization na Global Green Growth Institute o GGGI. Kapartner ang isang South Korean tech manufacturer. This is the PPP-based public-private partnership. It means that we are not just looking for the benefit of the power plant. We have to communicate, we have to seeking out next 10 years of each government. Sa Memorandum of Understanding na nilagdaan ng mga local government units sa Palawan at Mindanao, nakapaloob ang pagtatayo ng mga solar power plant na inaasahang mag-generate ng hanggang 1,000 megawatts ng kuryente. Pilot province para rito ang Occidental Mindoro na madalas makaranas ng power interruptions. Target din ng iba pang probinsya sa Mimaropa. Mahalaga itong renewable energy na to sa provinces ng Mimaropa kasi ang Mimaropa is island provinces yan na off-grid kami. Hindi kami connected sa national grid. Parte rin ng proyektong ito ang mga lugar sa Nueva Ecija, Quezon Province, Davao del Norte, Basilan, Sulu at iba pa. Ito yung isang magandang opportunity para matugunan natin ang problema natin sa enerhiya. Aside from that, it will create trabaho. Ayon sa Republic Act No. 9513 o Renewable Energy Act of 2008, malinaw ang mandato ng gobyerno na pabilisin at palawakin ang paggamit ng renewable energy. May isa sa katuparan bukod sa cleaner energy mula sa solar PV, floating systems at battery storage. Magdadala rin ito ng trabaho at foreign investment. Pero ang dami pa rin dapat gawin dahil paghahanda ng lupa, tapos yung conversion pa nito, mga ECC pa, tapos paghahanda pa ng PPP documents, marami pang ayusin. Inaasahan na magsisimula ang konstruksyon sa katapusan ng taon o sa unang quarter ng 2027. Kapag natapos na, ang proyekto ay inaasahang mapapakinabangan ng hanggang 25 taon na magbibigay ng karagdagang tulong sa mga LGU at maging sa pangmatagalang benepisyo sa energy security ng bansa.